Hindi ko alam kung bakit ako magmumotor. Saan sa'yo dyan, bro? Kahit ano, bro. Wala akong pipiliin dyan. And welcome back to another van life episode. Alas 8 ng gabi at kasalukuyang pababa sa mababang parte ng norte. Dati, adik na adik ako dito, mahal. Sobrang favorite ko to. Yung bago-bago pa siya sa 7-Eleven. Kumain ka mabuti. Huwag tayo makakainan doon. Hindi tulad dati na araw palagi tayo bumabiyahe. Ngayon, sasanayin natin ang sarili nating bumiyahe ng gabi. Kapag malayo ang biyahe natin para mas maalawan. Pero hindi natin pagkakaitan yung sarili natin ng tulog. Hahatiin pa rin natin yung gabi. Matutulog pa rin tayo. Ayoko mapuyat sa biyahe. Magdamag nagda-drive. Lalo na kapag malalayo ang pupuntahan natin. Dito na tayo mag-overnight, no? Tayo ay magpahinga na. At tulad ng palagi natin nakakagawian, strike tayo anywhere. Grabe yung mga medyo maingay lang yan kasi 10:30 pa lang ng gabi. Pero mamaya kapag medyo mga hating gabi na yan, hindi kumukote yung mga sasakyan dito hanggang sa tumatahimik. Pero iwan man natin itong mga gamit sa labas. Oo, nakapampo namin eh. Wow! Hindi pa tulong sa harapan. Ano, goods na tayo? Yeah. Oh, sige. Lamig. Kaya pa naman sana natin itulak pa hanggang baba. Kaso, iniisip namin, hindi namin alam kung malamig ba dun sa Kapatagan. Pagdating namin doon, wala kasi tayong dalang power station dito. Iniwan lahat sa Bulacan. Kasi nga, babalik lang naman agad-agad. Inabot lang kami ng 3 days, 2 nights sa Nueva Vizcaya. Ngayon, dito na namin pinili na dito na kami matulog sa Japan bago dumating ng Dalton Pass para sigurado kami na hindi kami maiinitan at malabig yung lugar at humahambog nga itong lugar na to. Magpapaka-safe lang din kami. Sinisigurado namin na malamig talaga yung tulog namin ba. Mag-aalas 11 ng gabi, matutulog muna kami. Hindi namin alam kung anong oras kami magising, pero sana magising kami na medyo madilim pa para tumuloy tayong tumulak pa Bulacan muna bago tayo dumiretso sa biyahe natin. Kasi mahaba, ginawa ko yun eh. From Zambales, diretso hanggang Nueva Vizcaya. Wala, laspag. Hindi kaya. Kaya sabihin mo naka 4 wheels tayo, tuloy-tuloy tayo kapag umuulan. Nakakapagod pa rin talaga. Kaya hati-hatiin lang natin yung biyahe natin. No pressure, walang paguran. Relax lang, enjoy lang. Tuloy natin ang kwento natin bukas pag-gising. Mahal yung hack natin. Ito. Hawakan mo to. Shout out T-by-G. Yung hack natin. Para may hangin. Okay. Sige pa, tusok mo pa. Pababa pa. Sige, sagad mo pa. Yan, all goods. Wala tayong dapat ipag-alala dito sa lugar na to dahil kilala tayo dito. Kahit dito yung buwalo, makita lang yung van natin. So boy, first time dito naman. Okay, good night muna sa inyo mga first timers. Magsisitahimikan din yung mga malalaking truck na yan mamaya. Ituloy natin yung kwento bukas. At bukas din, pagkagising na paggising ay tutulak na tayo para sa ating biyahe ulit. Okay? Good night muna. At kinabukasan, madilim pa lang, gising na ako. Morning. Ang oras na. Alas 5. Tahimik ka. Parang wala tayo sa Dalton Pass Walang sasakyan. Ang aga pa para bumams. Lipa ako. Kahit sabihin natin alas tayo ng mga 6 or 6:30. Kung maaga nagbubukas yung restaurant, siguro mag-breakfast na lang tayo dyan bago umalis. Medyo papaliwanagan na ng konti. Nantok.
Nagising ako, akala ko nasa bahay ako. Sobrang tahimik. Yung pala nasa kalye. Atom na. Lamig. Grabe ba? Natok pa ako pero hindi na ako makatulog. May manok din ako naririnig, no? May pamanok din itong maingay na kalsada na ito nung Dalton. No? Hindi na ako makakatulog nito. Kaya nantok ako. Gising na diwa ko. Hindi trend yun, ha? Preno yun ng truck. Tunog trend. Gising na si nanay. Bukas na yung restaurant, oh. Ayun si nanay. Sana meron ng kape dyan si nanay. Para makatulog si Trish. Ako yung pagkakape muna. Mahal. Gusto mo abante na tayo? Tulog ka dito o paliwanagin din natin konti? Abante na tayo. Mahamog pa. Nahihirapan tayo. Sige. Gising na si nanay. Pwede ako magkape? Oo. Ang hirap kasi bumiyahe dito. Lalo na ngayong foggy season. Lagi namang foggy dito. Pero ngayon kasi, iba nga sabi ko, taglamig na dito sa Vizcaya. Mahan talaga. Wala ka talagang makita sa kalsada kapag bumabiyahe ka dito, lalo na paggabi, madaling araw. Hindi ka magbe-breakfast? Sige. Pag walang electric fan, kinakalangan lang yan dito para may hangin. Alright. Good morning, Philippines. Mabuhay. Hamog. Mas mahamog dun sa taas kasi nga wala pa masyado tayo sa tuktok. Itong restaurant na to, nagtitinda ng gulay dyan sa harapan. Kahit na magdamag yung walang bantay, iniiwan lang yan dyan. Walang kumukuha niyan. Subukan nyo lang. Hi, good morning po. May coffee ka na po, Nay? Yung barako po. Nakapanginayang iwan yung mga ganitong lugar. Malalamig. Kasi promise, napakasarap talaga mag-van life ng malamig ang panahon. Para kasi ng aluwan-aluwan kumilos kapag malamig yung panahon. Ang dami mo pwedeng gawin na hindi mo magagawa sa mainit na lugar. Tulad doon ng pagkakape. Diba? Diba? Creamer lang, no sugar. Pero ako mainit, malamig, kakape ako eh. Bro, good morning. Bibili natin dito. Every day something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, and I want you now. Sa December, magto 2 years na tayo dito sa Nueva Vizcaya. Isa rin dati sa napansin ko, dami naman luya dito. Tapos, siguro mga 5 months ago, nakita ko lang sa internet, hinirang na ang probinsya ng Nueva Vizcaya as ginger capital of the Philippines. Kulang mo kape to. Hindi ko pwede. Hindi pwedeng gano'n. Isa pa. Napaka-peaceful na ng earth. I love it. Morning po. Morning. Anay, padagdag po ako ng isang kape. Hindi pa po kasi nanginginig yung katawan ko. Alam niyo kung bakit ako maghihilig magkape? Hindi kasi ako nervyoso sa mga first timers eh. Kaya ako nagkakape para kabahan. Hindi nga ako pagugulatin eh. Kaya magkape tayo para maramdaman natin yung pagkagulat, yung ninenervyos, yung kinakabahan. Yan ang reason kung bakit ako nagkakape. Hindi ko kasi maramdaman yung mga ganyan. Gusto mo breakfast? Kamusta ang tulog mo? Sarap. Ako, mahal, alam mo, pagkagising ko, akala ko nasa base camp tayo. Napakatahimik ng kapaligiran. Bigla kong nagsingkin sa akin. Oh my God, nasa kalye pala kami. Oh, tawid ka na dun ha.
Breakfast ka na. Busog pa ako. Sa umaga kasi kape lang sapat na. Nung bagong-bago ako nag-van life, laman ng isipan ko dati, puro challenge eh. Challenge mo na matulog sa ganito, matulog ka mag-isa. Eventually, naisip ko, ba't ko gagawin yun? Kumbaga, nagbago yung mindset ko na hindi ko stressan yung sarili ko pagdating sa pag-van life or pag-camping. Dapat, ang pagka-camping talaga or pag-van life, relax ka eh. Dapat nagre-relax ka lang. Dapat nararamdaman mo yung kaalawanan, yung payapa ka, yung lagi ka na mesmerize sa mga tanawin na pinupuntahan mo pa iba-iba. Minsan, paulit-ulit. Siyempre nag-adventure tayo. Andun tayo na gusto natin palagi pabago-bago yung lugar. Pero hindi mo maiiwasan kasi yung camper van kasi kasama ko yun sa buhay, kasama namin sa buhay. So, may mga times na paulit-ulit yung nangyayari. Pero hindi ko na naisip na nauulit parang ganyan eh. Parang wala, parang namumuhay na lang ako ng normal na merong camper van. Parang ganyan lang. I-vlog natin anything under the sun. Lahat ng mga kaganapan, pagbiyahe-bayahe, ganyan-ganyan. Vlog natin. Ang van life, buhay pa rin yan eh. Lifestyle pa rin yan. Order ka na? Ano? Gusto mo tapsilog? Oh, mag-good morning ka muna. Good morning, first timers. Lagi ka eh. Maldita mo sa umaga. Mga first timers, apaka-maldita niya sa umaga, oh. Sige. Dito mo yung tsura, oh. Umihirap-hirap ka. Tsura mo. Alam mo tinitignan yan? I know, yung menu. Kasi pahirapan yan umorder eh. Yan na, meron na siya nakikita. Kasi kumakagat. Ha? Huwag ka lagi magka-cup noodles. Huwag ka nating sasanayin mag-cup noodles. Hindi yung maganda sa katawan. Yung cup noodles na kailangan natin last vlog. Ang kasunod nun, next year na. Kasi kung araw-arawin natin magka-cup noodles, baka hindi tayo umabot next year. Hindi ako against sa noodles cup noodles pero parang ganun. Pak na pak. Ikaw lagi ka natatawa sa mga joke ko. Iba yung takbo ng isip mo, no? Oh, hindi Sunod-sunod na pag-edit ko, tumatawa ka mag-isa. Kahit hindi nakakatawa. Meron naglalaro sa isipan mo na hindi ko alam sa mga sinasabi ko. Kilala kita, Jennifer. Masama pag tumatawa ko. Pag ikaw tumatawa, parang nagiging masama. Hindi ko sinasabi na lahat pag tumatawa, masama. Pati yung Siargao, pinag-iinitan mo, hindi wala naman tayong connection dun sa ano. Anong problema mo? Mag-Siargao na nga tayo. Alam ko na kung bakit ayaw mong pumunta kami ng Siargao. Alam ko na, nag-guess ko na. Napuyat ako kakaisip kung anong ibig sabihin ng mga tawa mo nung nasa Zambales tayo. Ano? Alam ko. Kasi, maraming mga nakatupis dun. Mga nakabikini, no? Aminin mo. Kahit naman saan, pumunta ka, may ganun. Kaya nga huwag mo pipigilan yung chance na mag-Siargao tayo. Huwag kayong mag-expect mga first timers Kasi kapag sinasabi namin pupunta kami sa isang lugar, for example, Siargao, huwag kayong mag-expect na pupunta kami doon. Lahat ng mga lugar na sinasabi namin na pupuntahan namin, na nanggagaling sa mga bibig namin, hindi natutuloy. Mas maganda yung pabigla-bigla na lang. Oo nga. Nagkakaroon ng jinx? Oo. Ilang kape mo na? Pangisa. Mahal, hindi yan isa. Naririnig ko kahit tulog ako. Yung totoo. Isa. Nakakaisa ako ng tulog ka. Pangalawa to, nagising ka. Yung tanong bubay kanina. O yung ngayon? Parehas! Yung ngayon? Oo, parehas. Dalawa. Hindi mo. Masama? Oo, masama ang marami, sobra-sobra sa kape. Masama ang cup noodles. Ang Hindi. kape hindi. Sobrang sama ng bibig ka. Hindi yan masama. Lahat ng sobra, masama. Masama ang cup noodles. Kasi sa kape. Good coffee to eh. Good for the heart to. Yun nga. Dapat nga umiinom ko nito eh. Ah! Ang sugar. Nakakakalma to. Nakakatanggal to ng galit ng pagkatao. Dahil na bumubit, Hindi natin hawak ang magiging kwento ng buhay natin sa bawat gising. Pero meron tayong kakayahan para simulan ito ng positibo. Atraksyon ang tawag doon.
para posibleng maging positibo at maganda ang mangyayari sa araw mo. Bro Lolong, tutuloy na po kami. Bye-bye. Salamat po. Tuloy tayo sa biyahe. Hamog! Talagang hindi na naubusan ng sasakyan dito naman, no? Sarap tulog yan! Oo, sarap. Tapos ngayon, lamig-lamig naman. Next week pa tayo makakarating. Kailan pa natin maakit yun, no? Yung shrine dun sa taas, no? Sarap ng hamog. We are now leaving Nueva Vizcaya. Shoutout sa mga kaibigan nating mga kapulisan dito sa boundary ng Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Nueva Ecija na tayo. Nueva Ecija real quick. What's going on inside me? Serves to confirm my suspicions. Good morning, riders! Let's go! Tutulak na naman tayo sa panibagong kwento ng ating buhay dito kasama ang ating mini camper van. Napakagandang araw, napakagandang sunrise ang sumalubong sa atin habang tayo ay nagdadrive ng madilim hanggang sa sumilip at tuluyan ang lumabas ang haring araw. Napakaganda ng panahon. Nasa Subic, Zambales tayo ngayon mga first time. Ano ba ang mga kaganapan ngayong araw na ito? Hindi natin alam. Malalaman natin kung ano ang ibibigay ng panahon sa atin, ang pagkakataon, kung ano ang kwento ng buhay natin ngayon. Napaka-random pero nakaka-excite. Drive lang muna ako. At dahil nga ang haba na ng mga oras na binabiyahe natin, nag-decide muna kami na dumaan muna ng Pango Base Camp para magpahinga. Ang sarap ng tulog, di ba siya? Nakapanibago din yung bumabiyahe tayo ng malayo kapag gabi. Laki ng benepisyo na binibigay niya sa oras natin kapag bumabiyahe kasi halos half the time talaga. For example, kinukuha natin yung biyahe ng 6 hours, nagiging 3 hours na lang kasi nga gabi tayo bumabiyahe. Morning bro! Mahal, andito na tayo. Mahal, gising na. Stop over muna tayo. Tsaka yung mga damit kasi namin iba, naiwan namin dito. Tignan nyo si Watod. Boom, grabe sa dumi. Napakadumi ni Watod. Pero all goods lang yan. Boy Pe with H. Alam nyo kung bakit? Yan yung tawag sa akin palagi sa kalsada. Boy Pe! Ewan mo. Mas natutuwa ako kapag nakikita ko si Watod na madumi. Mas maduming, mas maganda tignan. Hindi ko siya nililinisan na. Masarap lang kasi sa pakiramdam na madumi siya dahil ang dami niyang pinupuntahan ba. Ang layo na binabiyahan niya. Bro, ba't andito ulit si Pink? Di muna pinaiwan ni Mrs. ko kay Angel dahil may pasok pa siya. Tsaka natatakot. Takot tsaka iiwan doon. Baka mag-drive kahit saan. Baka pumunta ng EDSA. Zambales, Bulacan, Nueva Vizcaya, Bulacan, Zambales. Parang SM mo lang yung ano. And since na-stop over tayo, Hugasan na natin, nakakaya eh. Ilang days na yan bro, saan galing yung alikabok mo na yan? Sambo na yan. Sambo na itong madumi. At least ba labas lang? Sabihin na nga ng mga dilawan, ang lungkot na nga ng kulay ng minivan mo, madumi pa. Hindi naman nakabase sa kulay yung ano eh. Ba't nga ba rin ako nakadilaw? Nakadilaw ka ngayon. Yeah! Yan. Oo nga pala, Suzuki to. Tinitira, mga first timers ng mga dilawan, yung mga nakadilaw na dalawang minivan. Tinitira yung mga minivans namin ng mga kulay blue kasi ang sabi nila, pang tito daw yung kulay, malungkot daw, sa kanila dilaw, masaya. Wala kasi sa kulay yan. Malungkot lang yung kulay niyan pero masaya yan kasi alam niyo kung bakit? Marami kasi siya napupuntahan. Nakakalabas siya ng syudad. Nakakahinga siya ng maayos kasi nakakalanghap siya ng fresh na hangin. So wala yun sa kulay. Kulay lang ang masaya sa inyo. Diba? Pero sa totoo ako, magsasalita yung mga banyo, mga dilawan, malungkot yan. Malungkot sila. Ito, malungkot panlabas. Pero masaya ang puso ng minivans namin yung mga blue. Oo naman, sa nakakarating yan eh. Sila, masaya panlabas, pero sa totoo, malungkot. City boys. So, lininamin ko ulit ha.
wala sa panlabas ang tunay na kaligayahan. Maaaring kulay blue, malungkot para sa inyo sa panlabas. Alam niyo kung bakit nasasabi niyo yun? Kasi kayo yung malungkot. Yun ang lumalabas sa mga bibig ninyo. Pero masaya ang ban na to. Malungkot sa paningin nyo, pero ang puso ng mga Blue Lavans, masaya kasi pumupunta kahit saan. Kayo kulay dilaw, masaya tignan palabas, pero malungkot kayo. Kaya Bolang Kristal, tsaka Super Mario, tigil-tigilan nyo kami mga nakablo. Kinabukasan ay naimbitahan tayo ng mga kaibigan natin sa Camp Sitio Tanghal na magmotor. Ready na si Boss Joe, may helmet na hawak eh. Oh, tapos naka-jersey pa oh. Pero hindi yung nakasanayan natin pagmumotor sa Kapatagan ha. Moto GP, handa ka na ba sumakit ang katawan? Alam ko, kaya ko pa ba ito? Bakit pa ako lahat dito eh? Ano ba to? Motocross ba tawag ito? Hindi, Trail. Ilang taon din tayo nagmumotor. Pero hindi pa natin nasusubukan ang magmotor sa kabundukan. Magti-trail tayo. Kasama pa rin natin ang Team CST. Pupunta tayo ng Botolan ngayon kasi nga dala natin yung mga trail bike sa likuran. Gagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin ginagawa to make the adventure more exciting. Yes. Ready na ba sumakit ng mga katawan? Ready na. Sila yung sanay sila dun. Let's go! Hindi na ng pagre-relax o pag-chill lang yung pwede mong gawin. Ah. Kung halimbawa gusto rin nila ma-experience yung ganitong adventures, tulad nung last nung nangyari, bagi tayo. Yung susundan natin ang pagte-trail. Yung bagay na nakita sa vlog mo, yung inanod. Inanod ng ilog. Oh, yung driver nandito, ano? Si Bro Jobs. Medyo pwede rin nila masubukan yon. Dito yan sa CST. Oo. Alam na to. Kailangan ko ng aklaksan mamaya nito. Uncle Sam, shout out! Pero alam kong hindi ikaw yan kasi itim yung FJ mo. We miss you. Okay, nasa Iba, Zambales na tayo mga first timers. Stop over lang muna tayo dito sa isang gas station para kargahan yung mga trail bikes. Mula dito natatanong na namin yung bundok na akitin namin. So hindi namin alam kung light trail ba ito o hard trail ito. Basta ang sigurado lang daw ay sasakit ang katawan namin mamaya at kami ay hindi handa sa activity na to. Saan sa'yo dyan bro? Kahit ano bro. Wala akong pipiliin dyan. Okay, let's go. Diyan daw tayo sa bundok na naakyat. Diyan sa bundok na yan. Diyan tayo magti-trail. Ito yun. Diyan kayo kumain nun? Oo, libre siya. Ayan, dyan. Parang mas masarap magpahinga na lang ah. All goods, nasa tuktok na tayo. Tapos na yung trail natin. Gamit itong Raptor ni Boss Joe. Simple naman, hindi naman nakakapagod. Nice meeting mo bro. Maging mabait ka sa amin ha. Okay. Sige. Okay, binababa nila na yung mga bikes na gagamitin namin. Maglalakad-lakad muna ako dito. Lalayo-layo muna ako para hindi nila marinig yung saloobin ko. Hindi ko alam kung bakit ako magmumotor. Actually sa totoo lang, takot ako gawin yung paggaganyan. Medyo kinakabahan ako sa totoo lang. Pero hindi ko sinasabing hindi ko gagawin ha. Susubukan natin ito pagti-trail nang meron talagang pag-iingat. Oo, andun yung nag-Philippine loop tayo dati. Sanay tayo sa mahahabang mga pagbabiyahe ng nakamotor. Pero iba kasi ang usapan dito mga first timers sa pag-trail. Iba to. Konting mali natin dito, bali ang buto natin dito. Kaya kailangan nating makinig muna sa kanila kung ano yung mga basic na mga gagawin. Kasi ito mga kasama natin, mga pro na yan eh. Mga talagang, ito talaga yung mga ginagawa nila. Hobby nila yan. Eh ito, hindi natin hobby. Hobby natin ang pagmumotor. Pero yung ganitong klaseng challenge ba na iba yung dadaanan natin, eh medyo challenging to. Pero susubukan natin mga first timers. Kasi tayo si Boy first time eh. First time natin gagawin yung pagtitrail ng ganyan. So hindi natin alam kung yung sinasabi na ng basic, eh basic para sa amin yun ni MotoGP. Kasi syempre matataas na yung mga standards nila, matataas na yung mga experiences nila. Kaya katakot namin yung basic sa kanila, eh hard na para sa amin. So titignan natin pero susubukan natin yan mga boss. Yan ang gagamitin natin mga motor. KLX, Kawasaki. Kaya yan, tiwala lang. Baka na ni Boss Joe to eh. Kita mo na para matupad na yung pangarap ni Boss Joe na maakit ito. Dito lang ako sa taas na to. Siyempre kailangan natin magsuot ng mga proper gear para kung sakali may mangyari, eh meron tayong protection. Itutuloy mo talaga? Ha? Ito.
Anong tagline mo dati nung nag-Philippine Loop tayo? What is money? Paper only. Hindi, yung harapin mo yung hamon ng ano? Haharapin ko ngayon ang hamon ng kalikasan. Todas tayo ngayon. Okay, getting ready na kami. Pero yung gagamitin ko na matangkad. Pero abot ko naman, huwag kayong mag-alala. Dahan-dahan lang tayo. Hindi ko alam kung paano ko itatawid yung pag-coverage natin. Isa lang yung camera ko dito nilagay. Hindi tayo handa, pero sabi ko nga gagawin natin ito. Hampas looper! Sana narinig nyo ako. Ano ba ito? 1 down, 5 up? 1 down, 5 up. Trail means off-road ang mga dadaanan natin. Sira-sirang daan. Posibleng madulas din. Grabe ah! Kung first time lang din pag-uusapan, first time kong gawin to. Bakit natin na namahirap ako? Huli sa camera! Okay tayo naman, my goodness! Woo! Pabalik. Tapos na, tapos na. Hindi pa tayo nakakalagay, naliligo na tayo ng pawis. Jesus ko. Hey! Ganda! Oh, wait lang, wait lang. Oh, what's up? Ano nangyari? Ano nangyari? Si Boss John, sumemblang! Meron pa tayo mga dadaanan pang bako-bako, pero yung kanina sa unahan namin ang hirap. Grabe ba? Yung view lang muna ng dadaanan natin makikita nyo. Kulang-kulang ako sa camera. Kahit ang malapit na. Sarap naman nun! At narating na nga namin ang pinaka-peak ng bundok. Ito na ang pinakadulo ng trail. Grabe, ang sarap! Ha? Katungan pa doon? Yun, pinakatakto, katungan. Doon yung pinakamagandang view. Oh, tara! Pero Talaga ba? medyo Technical? correct yun. Oh? Pigilan mo yung sarili mo. Ha? Alam mo kung kaya natin. Nahirapan ka ba? Sobra.
Pero nasuklihan ba yung lahat ng kahirapan mo kung bakit natin dinadanas to? Oo naman. Kamustahin mo na yung may pakana? Oo, sandali nga pala. May pinatibungan tayo nung may pakana nito eh. Kamustahin mo? Baka may pilay. Boss, kamusta? Di ba boss ano? Siya yung nambudol, siya yung nabudol. Bro, akitin natin to. Oo. Tara. Akitin natin to. Para lang makasabi lang natin na para mapunuan ba na napuntahan talaga natin. Woo! Ay, 360 view dito, bro! Ay, grabe. Sobra. Hindi natatapos yung mga previous years or previous months na hindi kami nagkasama-sama ngayon. Sisimulan natin muli ang Hampas Loopers na muling magkaroon ng adventures and chillax dito sa Sampaloc! Let's go! Isa na namang achievement na first time natin mag-trail ng ganito. Hindi ko na na-videohan na mabuti kasi kulang-kulang yung mga cameras na gamit natin. Wala tayong proper na camera sa helmet. Nakalabas tayo ulit panandalian sa mundo ng pagka-camping natin. Nagawa natin ulit yung pagmumotor. Siyempre kasama yung Hampas Loopers sa MotoGP. And soon yan ay makakasama rin natin ang iba pang mga members ng Hampas Loopers. Para nanumbalik yung pag-iikot namin ng Pilipinas. Na bumibiyahe kami ng malalayo para makakita ng ganitong mga view sa buong Pilipinas. Bro, parang nanumbalik yung feeling nung... Oo, yung mga panahon na puro wala tayong takot, wala tayong kaba. Lahat susungin natin basta for the sake of ng paglulup natin. Oo. At mga adventure na harapin natin. Ito yung ginagawa natin currently ngayon. Yung mga panahon na nagchichillax ka o tayo nagchichillax ako tapos sa trabaho, ngayon muli natin ibinabalik yung apoy. 'Di ba? Yung adrenaline being Hampas Loopers, mga kapatid. Yun yun. When there's nothing left to say, when the good time is over, then I'll be on my way. But I'll come around swinging when the fire's all burned out. It's hard to believe in love, so never let your guard down, 'cause I'll come back swinging. You've been around, way down, oh I can feel it. How many lives do we have to hide when two wrongs don't make it right? How many times can I say goodbye till I get through to you and I? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Lately kasi mas pinaprioritize kasi ng inyong boy first time ang nagta-travel na nakakapagpahinga ng maayos. Ngayon kasi kailangan namin na nagpapahinga kaming dalawa ni Prisha. Pero doesn't mean na kapag kami nagpahinga pahinga din yung vlogs natin. Hindi naman. Medyo mas nilalighten lang namin yung mga kaganapan sa pag-vlogs. Sabi ko nga, marami kami mga kaganapan lately na hindi ko pa nasasabi, pero in time sasabihin na namin sa inyo kung ano yung mga pinagkakabala namin. Kailangan namin ng pahinga talaga, pahinga ng katawan, pahinga ng isipan namin. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbabiyahe namin, pero sa mas kalmadong paraan para makapag-recharge din ng katawan, ng isipan, at kung ano-ano pa. Kaya habang palubog yung araw dito mga first timers, pa-sunset ngayon. Isang moment na hindi ko na rin nagagawa yung ganito, yung lumulublob lang ako dito sa karagatan. Ina-enjoy ko lang kasi lately kasi grabe yung grind natin ba, grabe yung grind. Masarap mag-travel pero nakakapagod din.
Kaya medyo lilo muna tayo sa hardcorean. Kahit ilang vlogs lang. Yung mga relax lang. Kwentuhan lang tayo ng ganito. Kaya mas i-appreciate natin yung kung anong meron tayo. Ultimo kasi yung, alam niyo yun, doon nagta-travel kasi tayo. Maganda yung mga lugar na pinupuntahan. Pero hindi ko masyadong ma-appreciate eh. Tulad ng mga ganyan, ganyan kaganda na karagatan na yan. Palubog yung araw. Alam ko lumulubog yung araw. Pero hindi ko nanamnam yung paglubog ng araw kasi nakikita ko na alugaga o ng ganyan. So ganun kahalaga yung pag-slow down ba sa mga grind natin sa buhay. Walang masama doon. Kanina nga may mga kausap nga ako doon ng mga mas nakakatanda sa atin na sabi niya mag-enjoy lang kayo. Kumbaga doon ko na-realize na mas less stressful na pamumuhay, mas mahaba ang buhay. Ngayon, enjoying ko lang muna dito habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Kasi ang malinis na karagatan dito. Hanggang sa paglubog ng araw. Pagluto naman na kami ng hapunan namin. Magbigay lang kayo ng oras para sa sarili. Despite ng pagiging kabisihan natin sa buhay. Lahat naman tayo ay merong pinagkakaabalahan ba? Lahat naman tayo ay merong pinagkakabisihan. Siyempre, parte ng buhay natin yan eh. Grind para mabuhay. Diba? Majority sa atin dito, kailangan natin kumayod para mabuhay. Ganun din naman ako. Gumagrind din ng inyong boy first time. Kaya pare-pareho nating deserve na magpahinga at pumunta sa mga lugar tulad ng ganito na kung saan makakapagpahinga tayo na maayos, makakapag-recharge tayo para harapin ulit yung panibagong araw na meron tayong, alam mo yun, energized tayo para harapin yung daily grind natin ulit. So hinga-hinga lang mga first timers. Hinga-hinga lang tayo. Life is good pa rin. Sarap. The world